Sinupalpal na nga po ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo ang mga nagbida-bida, nagmamagaling at minaliit po ang mapayapang rally ng Iglesia ni Cristo kung saan 5 milyon ang lumabas para magsalita at magpahayag ng kanilang pagkadismaya sa mga nangyari ngayon sa ating bansa, lalong-lalo na po sa impeachment laban kay Vice President Sara na magdulot lamang ng isang malaking kaguluhan. Kaya itong si Franz Castro, itong si Dillimao at ang matandang Enrile na sangkot po sa iba't ibang anomalya ng pagnanakaw nung siya po ay nakaupo sa pwesto. Abay, minaliit po ang rally po ng Iglesia ni Cristo. At parang kini-question pa po ang kahulugan ng malawakang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo na ito po ay para naman sa kapayapaan at pag-exercise lamang ng demokrasya. Kaya hindi na po sila makapigil. Nagsalita na po ang Net 25 sa pamagitan ng saganang mamamayan. Lalong-lalo na rin, no, na pinapalabas nila na marami daw ang Pilipino na pabor sa impeachment. Tinawag pa nilang majority itong 41%. Samantala, no, iilan lamang ang responde at mahigit lamang kung hindi ako nagkamali, mahigit lamang 2,000. Paano yung mga ayaw, no, na lumabas at nagpahayag na 5 milyon? Hindi lang po yan, marami po sa online community at ang iba pong mga sektor na hindi nakiisa sa iglesia, no? Ang mga nagtatrabaho, yung mga nasa bahay na may inaalagaan, mahigit pa. At alam natin, no? Kaya ganito po yung kanilang ginagawa kay Vice President Sara dahil gusto nilang ma-impeach para wala sila makalaban pagdating ng 2028. Lalo na nagdeklara na po si Vice President Sara na handa na po siyang tumakbo sa pagka-president sa taong 2028. Okay, panoorin natin ang reaksyon ng Net 25. Wala silang alam tungkol sa mga hakbang para alisin si Sara Duterte bilang presidente Ay, kung wala ng bansa. Kung wala kang alam din, paano mo susuporta? Diba? Paano mo sasabing sang-ayon ng majority sa amin? Yan. Majority hindi nga alam yan. Ayan o, yun, pinakikita po natin ang resulta. Yan yung computation ni Bobby Tiglaw. Yan, opo. Ayan, computation yan to ni Ginong Ni Bobby Bobby, Tiglaw. gamit yung data. Yan. Kasi nirecompute niya eh. Yan. Yan daw po ang pangunahing resulta ng survey sa kabila ng malaking propaganda na ginawa ng grupo sa loob daw po ng ilang buwan noong nakaraang taon at sa kabila ng paglabas ng pagdinig sa telebisyon, hindi po alam ng karamihan ng mga Pilipino kung tungkol saan ito. Pantakin mo yan. Mali daw po ang pinilabas na resulta ng SWS tungkol sa survey survey tungkol sa pananaw ng mga Pilipino sa impeachment. Ang malaking pagkakamali daw po ng SWS na mukhang sinadya pa ay ang pagbabaliwala sa 53% mga kababayan, Nelson. 53% ng mga respondents ang paggamit bilang basihan ng computation ng 47% lamang na nagsabing alam nila ang tungkol sa reklamo laban kay BP Sara. So ibig sabihin sa kabuuan pala, no, 100%, Nelson, 47% na nagsabing alam po namin yan. Alam, oo. Ang tungkol sa impeachment. Pero 53% ang nagsabing wala kami alam dyan. Hindi namin alam yan. Oo. Nako, hinati po nito ang sample ng mahigit kalahati sa antas na kung saan nawalan daw po ng saysay ang survey ng 1,015 na tao. Yung 1,015, yan ang sabi, hindi natin alam yan eh. Hindi Yun na namin nga. alam yan, no? Oo. Na dahil sa lumabas na margin of error. 1,145 pala ang may alam. 1,015 lang ang may alam. Yun, opo. Mula daw po sa 1,015 sa tugon, iniulat ng SWS na, ito po 41% ang sumuporta sa impeachment. No, habang 35% ang hindi po sumang-ayon, 19% ang walang desisyon, at 5% ang wala umanong sapat na kalaman para tumugon. Pero kung gamitin natin ng tama ang 2,160 respondents, yung kabuuan, ito, yung kabuuan ng respondents ng SWS bilang sample, lalabas po, mga kababayan, ayon sa pahayag ni Ginong Tiglaw, 19% lang. Lumalabas daw po, 19% lang ang nagnanais na ma-impeach si BP Sara. Humigit kumulang Di ba mga kababayan po natin, kita nyo ha? Ayon po sa pag-analisa nitong si Bobby Tiglaw, na kilalang isang kolumnista, 19% lang pala yung lumalabas.
na pabor sa impeachment ni Vice President Sara. Ibig sabihin, yan po ay isang malaking kasinungalingan ang pinapalabas to survey at sinakyan po ng mainstream media para palabasin na marami daw po yung pabor sa impeachment kay Vice President Sara. At ngayong araw, no, yung mga kunghang, yung mga makapal na muka at mga bayaran na insaymada vlogger, nagrally pa para pro-impeachment. Nakakatawa, di ba? Yung grupo naman nila Dilima, yung grupo nila Akbayan, yung grupo, no, nila Trillanes, nagrally din po sila sa EDSA. Iilan lang po sila, no? At ang kakapal ng muka, ginamit na naman ang simbahan, no? Nakiisa na naman ang mga paring Katoliko. Na obvious na mga miyembro ng NPA at mga bayaran. 16% naman ang tutol dito. At 64% ang walang alam dito o wala pang tiyak na desisyon. Nason? Ayan. Malaki po daw ang kaibahan nito sa sinasabing 4 sa 10 Pilipino ang nais makitang impeached si BP Sara, bagay na iniulat halos lahat ng media. Yun nga. Nabalita talaga yan, ano? O nung mga... Naglulundag nga sila dyan. Ayun na nga, oh. Kasi inislant yung report. Oho. At sila mismo ginagamit nilang batayan itong resulta na ito ng SWS. Ano ha? Malaki daw po ang kaibahan noon. Samantalang ang mga anti-Duterte na politiko at mga commentator ang sinamantala daw po, sinamantala ng mga anti-Duterte na politiko at mga commentator ang peking SWS report. Ano ha? Ako sa tingin ko yung hindi peke yung report kundi peke yung Yung presentation. yung presentation. Di ba? Pinagtawanan lamang ang presentation ito. Tama. Ay, di ba? Sa isa pong interview, sinabi pa ng dating Senadora Laila de Lima ang sumusunod. Ayan, sabi niya. Let's Now, Laila de Lima, makinig ka ha. call a spade a spade. Aba. Ano sabi? Ito ata yung pinatutungkulan niya yung... Yung survey. Yung survey. Survey yan. Ano sabi niya? Oo. Sabi niya, but that number of rallies, yung tinutukoy dito, yung yung rally na... Sinabi pa niya Iglesia yun. ni Cristo. Yung rally daw doon, sabi niya. Ano sabi? Sabi niya, but that number of rallies for Sara isn't bigger than the 41% of the population that the news, that the SWS reported, want the impeached to push through. Tingnan natin dyan, ha? Kung tama yung sinasabi niya. 41% of the population. Tama. Hindi, respondent lang. Diba? Ilan lang po yung respondent? 2,000 lang. Kasi parang ayun daw, yun ang kumakatawan natin sa kabuuan ng bansa. Parang gano'n. Mamaya, sundan natin siya dyan. Mamaya, pakinggan niya natin yan. Okay. We are a democracy. And the 41% representing tens of millions of Filipinos, according to the SWS poll, Ano bang sabi niya? is the majority Majority! beating the minority of rally attendees. Tandaan natin yan, ha? Ang sinasabi niya, majority. Yes. Binibit ang minority. Yes. Pero, ma'am, kailan naging majority 41%? 100% ang, di ba? Ikaw ba, matino ka dyan? Anong majority ng 100%? Grabe na. Ikaw ba matino ka? Anong majority ng 41%? Di ba? Ibig sabihin, yung 59% ay minority. So, yan po ay isang kalokohan at isang katangahan. Ano yung mga kababayan po natin, kaya nga nasabi natin, gagawin nila ang lahat para masira lang po itong si Vice President Sara. No? Dahil malaking tinik sa kanilang lalamunan, lalo na sa kanilang political career. At baka babalik pa, maibalik pa sa kulungan itong si Dilima. Pati na rin po itong si Castro, baka tuluyan na itong may pasok sa selda kung maging presidente itong si Vice President Sara. Kasi ngayon, no, nakalaya po ito sila, hindi po sila nakulong dahil nga po sila ay suportado na nakaupo sa administration at dahil sila po ay napapakinabangan. Nagagamit po sila bilang mga asong umaatake sa mga Duterte. So tingnan nyo, pagkatapos sila banatan si BP Sara for impeachment at mukhang hindi magtatrabaho, mukhang hindi mag-workout ngayong taon at sabi nga ni Ngagba hindi daw po timing, wala sa timing itong impeachment against kay Vice President Sara at ang plano nila imposible sa 20th Congress. So next na po, no, kaya gusto din nilang impeach si